Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. May asawa na si Franco at kabit lang ako. Iyon ang pinakaunang ideya na pumasok sa utak niya na makita niya ang wedding picture na nasa drawer nito. Pero naisip niya na hindi naman siya nito yayaing magpakasal kung kasal pa rin ito. Baka siguro divorce na. At nang pinagmasdan ng mabuti ang larawan, napansin nito na maganda ang babae. Hindi, magandang maganda. Hindi siya tanga para hindi maisip ang obvious na katotohanan. Nakasal iyon ni Franco at ng babae. Mabilis niyang iminilik ang picture frame sa loob ng drawer nang marinig niya ang pagpihit ng seradura ng pinto ng kwarto. Eksaktong nakahiga ni siya sa tabi ni Kalia nang bumukas ang pinto at pumasok si Franco. He was on his gray pajama and white t-shirt. Wala rin sa ayos ang buhok nito na tila sinadyang guluhin para makapagbigay ng dagdag sex appeal. His deep brown eyes bore on her and she instantly looked away. Lihim na nakagat niya ang loob ng kanyang pisngi dahil nahuli siya nito na nakatitig dito. Oo, may nahihiya siya kahit panay na ang titig ni Franco sa kaniya. Hindi siya ito. Pasimpleng itinas niya ang kumot hanggang sa kanyang balikat bago siya tumagilid paharap kay Kalia at saka niyakap niya ang kanyang anak. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na pinakaramdaman ang mga yabag na lalaki at ito ay patungo sa kanila. Gulat na naimulat niya ang kanyang mga mata nang lumapat ang mainit itong kamay sa kanyang braso bago lumipat sa kanyang likuran. Bakit? She shuddered when she saw how close they are right now. Nakauklo ito sa kanya at ilang dangkal lang ang layo ng mga mukha nila. Give me space. Tahimik na sinyasan niya ito at umusog sa pagkakahiga. Nilingon niya ang kabilang bahagi ni Kalia na ang lawak-lawak ng espasyo. Pwede ka naman doon. Tinuro niya pa ang kabilang bahagi. Subalit, hindi ito sumagot o gumalaw man lang sa kanyang kinilalagyan. He was just shamelessly staring at her like he was memorizing every detail of her face. Mahina siyang bumuntong hininga at bumangon para siya na lumapit sa kabila. Hinawakan siya nito sa kanyang palapulsuhan habang magkakasalubong ang makakapal at maitim nitong kilay. Saan ka pupunta? Lilipat doon ako sa kabila, she said in a matter of fact tone. Hindi ko naman sinabi na lumipat ka. Ang labo mo naman, Sir Mercado. Mas naglapat ang mga labi nito habang nakatingin sa kanya. Kumibot ang labi niya at tumuon doon ang mga mata ni Franco. Oo na nga po, hindi nalilipat. Ang labo kasi. Alam ko naman po na matanda kayo, pero masyado po talaga. Hi, I'm just 34. Damn it, hindi pa iyon matanda. Buisit na naman ang hilatsa ng mukha nito at gusto niyang mapahagikik sa kanyang kinaupuan. Ngunit naitago na lang niya ang bibig niya dahil baka mas lalo mabwisit sa kanya at itapon siya sa bintana. Kawawa naman ang baby niya pag nagkataon. Hindi siya nito katabing matulog na kasama ang mama nito. Stop that! Mahina ngunit marinitong utos sa kaniya. Naitakip niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Ang alin po? Tanong niya at muling ibinalik ang kamay sa pagkakatakip. Nahilot nito ang bridge ng sariling ilong bago piko na umayos ng tayo at isinampa ang isang paa sa kama. Mabilis niyang hinawakan ang binti nito at itinulak paalis. Doon ka na kasi sa kabila,
Bubulong-bulong niya. Ano? Mas lalo nang lubot ang noo nito. Ang sabi ko, doon ka sa kabila. Muling kumibot ang labi niya. Po, stop talking me with po. I am going to be your husband. Trina, not a father. Nakagat niya ang labi niya dahil gusto na talaga niyang matawa. Pinipigilan lang niya dahil baka talaga mapikon na si Franco sa kanya at paluin siya na parang bata. Pikunin pa naman ito. Do you get me? Mabagal siyang tumango. Now move. Diktador talaga ang Hudyo. Mas umusod siya palapit sa anak. Malaki naman kasi talaga ang kama na kung hindi siya nagkakamali ay king size bed ang tawag sa sukat na ganoon. Hindi niya lang talaga alam kung ano ang trip ng ama ng baby niya kung bakit nakikisiksik ito sa pwesto niya. Mahina siya nitong itinulak pahiga at umusod pa siya palapit sa baby niya at palayo rito. Mabilis siyang yumakap kay Kalia at kulang na lang ay magtalokbong ng comforter nang humigaw ito sa likuran niya. Hindi niya ito nilingon at nanatili lamang siya sa kanyang pwesto. Bakit ba? Sa natatakot siya na kapag lumingon siya ay baka bigla na lang siya nitong sakmalin o kaya naman ay sakalin dahil baka talaga napikon ito sa kaniya. At pumwesto ito sa likuran niya para wala siyang takas. Isiniksik niya ang kanyang mga paa sa ilalim ng malilit na binti ng anak at ibinaon ang mukha sa buhok nito. Stop whatever craziness you are thinking. Hinawakan niya ang kamay ng baby niya bago niya ipinita ang ulo para lingunin ito. She was taken back when she saw him looking at her with the usual frown in his handsome face. Hindi ako baliw. Kulang na lang ay bilatan niya ito na parang bata. But your actions says it all. Hinawakan siya nito sa balikat at pilit na pinarap siya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aray! Reklamo niya nang pitikin ni Franco ang kanyang noo. Masakit yun ha? Kusang umikas ang kanyang kamao pasuntok sa tiyan nito. But instead of getting hurt, he just laughed on what she did. Inis na sinamungutan niya ito at muling sinuntok ang tiyan nito na parang bato sa tigas dahil maraming abs. Masarap papakin at lamukusin. Nye! Nababaliw na naman siya. You are just wasting your energy, baby. Hinawakan ito ang nakakuyom niyang kamao. Or you're just doing that to have a way on my abs. Wala kang abs. Tanggi niya at agad siyang sinigawan ng utak niya ng kasinungalingan. Want me to show it on you? Inarapan niya ito at muling hinarap ang baby niya. Natulog na tulog pa rin kahit ang ingay nila ng daddy nito. Muli niyang nakagat ang pang-ibabang labi at bahagyang nanigas sa kanyang kinuupuan nang pumulupot ang kamay ni Franco sa kanyang bewang at mas inilapit ang sarili sa kanya. Her back was pressing against his broad and muscled chest while his face on her shoulder. Ramdam na ramdam niya ang init ng katawan nito kahit pa may aircon ang buong kwarto at may damit naman ito. Akmang sisitayin niya ito nang inabot nito ang mukha ni Kalia. Inalis ang hibla ng buhok na nakatabing sa mukha nito. It was a simple gesture from him but it was a heartwarming one for her. She have a high. Franco, I'm sorry if you think that I hide her from you. Sa totoo lang, wala naman talaga siya dapat ihingi ng tawad dito. Hindi niya intensyon na itago si Kalia sa ama nito. Bumalik siya sa hotel na iyon at ilang beses siyang nakiusap sa receptionist na ibigay sa kanya ang pangalan ng lalaki na katalik niya ng gabing iyon. Natigil lang nang dinugo siya. Subalit gaya nito, gusto niya rin bigyan ng kumpletong pamilya si Kalia. Sino ba ang hindi? Lalo pat kung hindi man nasa mapait at komplikadong sitwasyon sila ni Franco. He is willing to be a father to Kalia and she doesn't see any problem in that.
Kakibat ng kagustuhan na bigyan ng kumpletong pamilya ang anak, kailangan nila magkasundo ni Franco. Hindi maganda sa bata na lumaki itong palagi na nag-aaway ang kanyang mga magulang. Hindi ko siya tinago. I look for you when I found out that I'm carrying her. Ilang minuto itong hindi nagsalita, kaya nilingon niya ito sa pag-aakalang tulog na ang lalaki. But he was not. Sumalubong ang kulay brown nitong mga mata at namumungay ang mga mata nito. Tila inaakit siya at bumuka ang mapupulang mga labi. I know. Tahimik nitong wika. Alam mo, kailan pa? Hindi siya nito sinagot, bagkus ay nagkibit balikat lamang. Kaya muli siyang humarap kay Kalia at mas naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Franco sa kanyang bewang. He even pressed her face on her hair and smell. No, sniff it. Hinayaan niya lang ito at ipinikit ang kanyang mga mata. Franco, hindi mo naman ako kabit, di ba? Inaantok niyang tanong. No. And she believes him. And she doesn't know why. Siguro dahil naisip niya na hindi naman ito yayain magpakasal kung kasal pa rin ito, di ba? Then, what about the wedding picture? Nagulo na naman ang isip niya. Makalipas ang ilang araw ay nangyari na nga ang pinakahintay ng lahat. Ang kasalan ni Trina at Franco. Holding her bouquet, Trina walks down the red carpet that leads to the altar where Franco was standing on his gorgeous white tux while staring intently at her. Ang gwapo-gwapo na maging asawa mo, anak. Kuhang-kuha ng apo ko ang kanyang mga mata. Pabulong ng biro ng mama niya na naglalakad sa tabi niya. Ma! Tawa niya at humigpit ang pagkakapit sa braso nito. Alam niya kasing naiyak naman ito at idinadaan niya lang sa mga biro. Mag-aasawa lang ako. Hindi ako pupunta sa ibang bansa at hindi tayo makikita ng 10 taon. Kinurot siya ng kanyang ina sa kanyang tagiliran at pasimpleng suminghot. Ikaw talaga, anak. Hindi na siya umimik dahil alam niyang masaya ito para sa kanya. Lalo na para kay Kalia. Kalia waved cutely at her nang madaan niya na ito katabi ng mommy at daddy ni Franco. She even gave her a flying kiss that made her laugh. Ang ganda-ganda ng baby niya sa kulay blue nitong dress na siyang tema ng kanilang kasal. Nakaayos pa ang buhok nito pataas na katulad ng sa kanya, kaya mas lalong lumitaw ang kaputian nito. Her cheeks are pinkish and her eyes are glowing. Kumuway siya pabalik sa anak. Ibinalik niya ang tingin sa unahan at nagtama ang mga mata nila ni Franco. His eyes screams a lot of emotion that she cannot name what are those. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bouquet. Dahil alam niyang sa oras na makasal sila, sa oras na magsabi siya ng salitang I do sa harap ng altar, ay tuloy na siya magbabago ang buhay niya. Alagaan mo ang anak ko, ha? Inabot ng mama niya ang kanyang kamay sa nakalahad na kamay ng lalaki na may kulay brown na mata. Alam ko naman na gagawin mo iyon. Gusto ko lang sabihin, sana tumagal ang pagsasama nyo at mas lalong mahalin pa ninyo ang isa't isa. Gusto niyang mapangiwi sa huling sinabi nito. Aalagaan sila ni Franco. Oo, pero ang mamahalin nila ang isa't isa, hindi niya alam. Dahil malinaw na wala itong nararamdaman sa kaniya. At ganun din siya. Katulad nga ng sinabi nito, they will just go with the flow and have a trust and faithfulness to each other in his marriage. Yes, ma. Sagot ng lalaki at hinilikan ng ulo ng mama niya at niyakap. Siya naman ay yumakap at humalik sa pisngi ng mga magulang ni Franco. Tumakbo si Kalia patungo sa kanila at yumakap sa hita niya. You're so beautiful, mommy. You too, baby. Yumuko siya at hinalikan ito sa noo. Franco carried his daughter and say something to her ear
that made the little girl chuckle cutely. Matapos ang sandaling batian, ay humarap na sila sa altar. The ceremony went well, and Franco's friend teased him when the priest announced that he can now kiss the bride. Napadi ng hawak niya sa tangkay ng kanyang bouquet nang unti-unti nitong itinaas ang suot-suot niyang veil. Kumabog ang kanyang dibdib na magtama ang mga mata nila. The back of his hand kissed her cheek. Ang ilit na dulot ng kamay nito ay naghahatid ng boltahe ng kuryente sa kanyang sistema. Naitukod niya ang kanyang mga palad sa dibdib ng asawa nang bigla siya nitong hapitin sa bewang. Before she could even blink, his face came closer to hers and their lips met. Napuno ng palakpakan ang buong simbahan, subalit naging bingi siya sa lahat ng iyon. Naglaho ang lahat ng tao at tumahimik ang paligid, at sila na lamang ang natira ni Franco. Ikinulong siya ng kaliliyong halik nito sa mundo ng panaginip at gumulo sa kanyang sistema. Bumalik siya sa realidad nang bumitaw ang labi ng asawa sa kaniya. Kapwa sila hinihingal at mas kumalabog ang kanyang dibdib na makitang titig na titig ito sa kaniya. Ayaw niyang mag-assume sa titig nito nakakapanghina ng tuhod. Kung hindi pa nagsigawang muli ang mga bisita at tumakbo si Kalia palapit sa kanya, ay hindi pa niya maalis ang tingin dito. Lumayo sa kanya ang asawa at kinarga ang anak, bago muli nitong ibinalik ang isang kamay sa bewang niya. Flashes of cameras follows as they took a picture with their families, friends, and visitors. Sa reception, masama ang tabas ng mukha ni Laika nang lapitan niya ito at si Jennifer. Paano ba naman kasi hindi man lang siya nakapagkwento sa mga ito? Kasal na niya kinabukasan nang ibinigay niya ang wedding invitation nila. It was an intimate wedding. Pamilya at kaibigan lang ang mga imbitado. Huwag mo akong kausapin. Iirap-irap ito sa kaniya. Huyo ka sa akin ngayon. Para namang ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Pinandilatan siya nito ng mga mata na ikinatawa nila ni Jennifer. Malaki talaga. Walang yaka. Naging busy lang kami. Nakarating ka na agad sa kabanata 100 ng buhay mo. Ang bilis naman. May shortcut? Puno ng sarkasmo nitong wika. Nangyari na eh. Inis na itinuro siya nito at busangot na busangot ang mukha. Hindi na iyan gagana sa akin. Akala mo, madadala mo pa ako sa gandyan mo. Nagpalingalinga ito bago umusod palapit sa kanya. Hindi porket daddy siya ni Kalia, papakasalan mo agad. Nahampas niya ito sa balikat ng pinong kinurot siya nito sa tagiliran. Jennifer laughed at them. Bubulong-bulong si Cheryl bago tiningnan si Franco na nakikipag-usap sa kapatid ni Zeus Macdis na nakilala niya kanina. Alexander Macdis was just like Franco. Itim ang kulay na hanggang balikat itong buhok at may stubbles. Ruggedly handsome is the best description for him. Nalaman niyang kasamahan pala ito dati ni Franco sa military with their other friend Miguel. Kung gaano kaseryoso si Franco, ganoon din kakulit si Alexander. Kung kindat-kindatan siya nito kanina, ay parang kasayahan nitong surasurain ang asawa niya na hindi niya alam kung bakit ang talim ng tingin sa kaibigan. Ang gugwapo ng mga bisita nyo. Pipili ako ng isa ha? Jennifer's eyes even twinkled in happiness while roaming her eyes around the place. They were in Vesco Hotel for the reception. Inukupa nila ang malaking garden na nasa 20 palapag ng hotel. Malawak iyon at may mataas na harang para hindi mahulog ang mga batang naghahabulan sa carpeted na lugar. Tingnan mo yon. Hay, ang ganda ng mata. Wika ni Laika na palihim na itinuro ang lalaki may kulay green na mata habang seryoso at walang mababakas na emosyon sa mukha.
Hinampas niya muli ang kanyang kaibigan na nakalimutan ang tampo sa kanya dahil nakatingin na ito sa lalaking iyon habang nasa mga labi ang nahihibang na ngiti. "Wag yan! May asawa na yan!" She pointed her finger to a woman who is silently talking to Jason Weston Ivanich, ang may-ari ng GICC Hospital. Iyon ang asawa niya. "Maganda, di ba? Walang-wala ka," sabay tawa nito. Isang irap ang nakuha niya mula kay Laika at parang bata na pumadyak pa. Isa lang ibig sabihin nun. Tanggap nito na maganda ang babae na kanyang itinuro. The man with green eyes, named Zac Efron, and his wife is Vanessa. Ipinakilala sa kanya mga iyon ni Franco together with the Ivanich couple. Ang sabi ni Franco ay kasosyo raw nito, kaya imbitado ang pamilya nito sa kasal nila. "Wala bang single?" Tumawa siya bago inunguso. Si Alexander at Miguel. Silang dalawa lang ang walang kasama ngayon. So I assume na wala pang asawa ang mga yan. Kung gusto mo naman na may instant baby na, siya ang lapitan mo. Nilingon niya si Mox Matsunaga na buhat-buhat ang nagtatantrum sitong 6 na taong gulang na anak. Umingo si Laika bago mabilis na umiling. "Meron na yan. Nakita ko kanina. May tinatawag na mami ang bata na nagtatrabaho dito sa hotel." Lumabi siya at napatango. Kaya siguro nagtatantrum sa bata dahil gusto sa mami nito. Ganon din si Kalia. Mami palagi ang hinahanap. Speaking of Kalia, napansin niya itong nangahaba ang mapulang labi at kumukurba na. Papaiyak na ang baby niya habang matalim na nakatingin sa isang bata na isa sa kalaro nito kanina. Tumayo siya para sana lapitan ito nang bigla na lang bumukas ang labi nito at umatungon lang iyak sa kinatatayuan. She even stomped her feet like a brat while crying loudly. Nilapitan ito ni Franco at kaagad na binuhat. "Why? Why baby?" Itinuro ng maliit na daliri ni Kalia ang batang lalaki tinitingnan nito kanina. "Niaway niyo ako, Daddy. I hate him." Anak na mag-asawang Ivanich ang tinutukoy ng anak. If she's not mistaken, Sebi ang pangalan ng bata. He has the same age with her baby. Nilapitan din ng ama nito ang bata at saka kinarga. "What did you do?" Kumibot-kibot ang labi nito habang si Kalia naman ay patuloy ang pag-iyak at pinapatahan ng kanyang ama. "Nothing, Daddy." Sebi took a glance on Kalia before settling his eyes to his father again. "I told Hey that she's ugly. She told me po kasi nabulol ako at hindi cute baby." Nasa po niya ang noo at narinig niya ang tawa ni Jennifer at Laika sa tabi niya. Hindi binitawan ni Franco ang baywang ni Trina kahit pa nakaupo na sila sa upuan na inilaan para sa bagong kasal. And he couldn't stop himself from glancing at her from time to time. Her eyes were glowing and she was glowing. Bagay na bagay rito ang wedding gown na pinili niya. Baka sa mukha ni Franco ang kasiyahang kanyang nadarama. Masayang masaya silang dalawa dahil kasama nila ang mga importanteng tao sa buhay nila. Unti-unting pumatak ang mga luha niya na makita niya kung gaano kasaya ang kanyang anak na si Kalia habang buhat-buhat ni Franco na ngayon ay asawa na niya. Naramdaman niyang muli ang paghawak ni Franco sa mga pisngi niya at masuyo siyang hinalikan sa kanyang mga labi. Tanging hiyawan ng mga tao ang kanyang naririnig. "Trina, hayaan mo kong pagsilbihan kita. Kayo ng anak natin. Gagawin ko lahat para maprotektahan kayo." Unti-unting pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Naiiyak ako sa sobrang saya ng aking puso. Hindi ko inakala na darating ang araw na makikilala ng anak ko ang kanyang ama. Ang kaligayahan ng aking anak ay kaligayahan ko na rin.
Ito na ba ang simula ng magandang samahan nilang dalawa bilang mag-asawa? Ano ang mga pagsubok na harapin nila? Nasusubok sa pinangako nila sa isa't isa. Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!